guys, and welcome back to my YouTube channel, Lisa Cocinera. And for today's video, magluluto nga pala tayo na isa sa aking pinakapaborito, ang creamy beef kare-kare with crispy pork belly. At syempre, kung bago ka nga lang dito sa aking channel at nagugustuhan mo ang ganitong klase ng mga content, huwag mo nang kalilimutan mag-like, comment, share, and subscribe! So ayan, luto na nga tayo agad-agad dyan. So bali nga pala yung tuwalya ng baka, pakukuluan ko muna to sa pressure cooker ng 30 minutes para lumambot ito. And after that, meron nga pala ako ditong dinurog-durog na mani. Ayan, so bali iro-roast lang natin to. Medyo papatustahin lang natin siya para mabango later on pag iluluto natin siya. So 1/4 na mani nga pala yan. Tapos ginamitan ko lang siya ng food processor. Pwede rin naman blender para mas pino. Mas gusto ko yan kasi para medyo chunky yung ating peanut. Bumili nga din pala ako dito ng isang pakete ng Mamacita's Kare-Kare Mix. Meron nga pala itong asweti powder, kompleto na ito, kaya naman malasa na ang ating kare-kare. Yan, so bali, lulusawin lang natin siya sa kalahating baso ng tubig. And tara na, magdiretso na tayo magluto. Meron tayo dyan bawang, ginisa natin, at saka sibuyas. Gisa-gisahin natin, naglagay nga pala ako dyan ng 1 tablespoon na asin. Yan lang naman ang ginagawa ko pag nagpa-fry ako, pag magigisa ba. Mas napapabango at mas nagiging flavorful ang ating meat kapag iginisa nyo ng bahagya ang asin. So ayan nga pala, meron tayo ditong beef brisket. So kalahating kilo lang yan. At lalagyan natin ng 1 cube ng beef cubes para mas lumabas yung lasa ng ating beef. So gisa-gisahin lang natin ito. And after 30 minutes, kung medyo lumambot ng ating tuwalya, ilagay na natin yan. So, bali 1 kilo ang ating tuwalya kasi mas mura ito kaysa doon sa laman. So, medyo tipid-tipid tayo. So, bali ginisa ko nga lang sila together. Ayan. For the halo-halo tayo dyan para hindi siya dumikit sa ating kawali. And ilagay na rin natin dyan yung 1/4 na tinusta natin na mani. Nakikita nyo naman guys, medyo chunky yung pagkaka-grind ng ating mani. So, depende na rin sa inyo kung gusto nyong gayahin yan or kung gusto nyo nung mas fine yung pagkaka-blend ng ating mani ay gamitan nyo na lang ng blender. So, inilagay na rin natin yung Mamacita's mix. I-mix-mix lang natin to habang ginigisa. After that, maglalagay lang tayo ng konting tubig lang muna habang ginigisa natin siya para hindi dumikit yung ating peanut dyan. And after that, syempre lalagyan na natin siya ng tubig, enough to cover yung ating meat. Kasi pakukuluan natin yan. And make sure na halo-haluin natin ito, kuberan, then haluin natin siya time to time. Kasi hindi ko siya hinalo time to time. Tignan nyo naman yung nangyari. Medyo dumikit yung peanut sa ating kawali. Or kung ayaw nyo naman masyadong halo na halo, gumamit kayo ng non-stick pot para hindi siya dumikit. And hindi nga ako satisfied sa kulay ng ating Mamacita's mix, so nag-add pa tayo dyan ng 1 kutsara ng annatto powder. So kanina nga pala kinubera natin ito, sinimmer natin ito for 40 minutes. 40 minutes na lang ko siyang sinimmer kasi malambot na ang ating tuwalya, and yung baka naman na nabili ko ay hindi siya ganoong kakunat. Ayan. Halo-haloin natin to, and kapag tikman nyo na, kapag ka-sticky na yung ating kare-kare, sa depende na lang din naman sa inyo kung gusto nyo yung ganyan ka-creamy. Pwede din namang mag-add kayo dyan ng water para hindi siya ganyan ang texture. Pero for me, napaka-perfect ito kasi para siya yung skippy na na chunky peanut butter. Ganyan yung kanyang texture. O diba, tingnan nyo naman. Tsaka may buo-buo siyang mani. Ay nako, bongga, napakasarap. And syempre, hindi din mawawala ang ating mga gulay dyan. So, naghanap lang ako sa aking rep kung ano ang meron ako. So, nakakita tayo dyan ng kalabasa, French beans, tsaka pechay. Pwede rin kayo mag-add dyan ng talong or any kind of vegetable na bet ninyong ilagay. So, bali, i-blanch lang natin ito hanggang sa lumambot yung bahagyang ating mga gulay. Huwag lang i-overcook. At syempre, meron din tayo dyang alamang.
So nagmamadali nga ako dyan, hindi ko na na-video yung pagluto ko ng alamang. So kung gusto nyo naman kung paano mag-gisa, meron din akong video dyan, hanapin nyo lang sa aking channel guys. So i-arrange na natin ang ating kare-kare and luto naman natin ang ating pork belly. So sa pressure cooker, meron tayo dyan naglagay ako sibuyas, buong paminta at saka bay leaves. At saka maglalagay tayo ng asin and lagay ng tubig, yung enough na makover ang ating pork, pakuluan ng 30 minuto and then biola, okay na, medyo palamigin natin and then pahidan natin siya ng asin at tusutusukin ang balat para maging crispy ito. And after that, hayaan nyo lang muna siya at least 3 hours sa rep para maging firm siya at mawala yung pagkainit ba nung pagkakaboil ng ating pork. Mas maganda siya iprito kapag napalamig natin ito. Promises guys. And then mag-init na nga tayo ng mantika at ipiprito natin. So after nga yan, baliktarin lang natin. Ingat-ingat kayo, baka kayo ay masalsikan. Mainit yung mantika. Ayan, so pagka medyo nagganyan na light brown na yung kulay niya, and then medyo bongga yung skin niya ha. Hanguin natin, and then medyo palamigin, and then i-fry ulit. Ayan, 2 times ko nga pala siyang i-fry na para naman make sure na crispy siya. And ayan na nga, bongga ang pagka-crispiness ng ating pork belly. So ayan, ready to mukbang na. Papakita ko nga sa inyo kung gaano ka-crispy ang kinalabasan ng ating pork belly. So, yan na lang. Hanggang dito na lang yung aking pagbo-voice over and i-enjoy nyo ang rest of the video. Thank you so much for watching and see you guys next time.